Hi everyone, this is GTR, Great Teacher RJ. Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial, and sa Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 10 items na solving linear equation. So yung mga una natin, napaka-simple. Simulan natin, number 1, x plus 7 equals 15, kayang-kayang i-mental. So pahirap ng pahirap hanggang dumadating tayo sa number 10. So kung nagre-review ka para sa civil service exam, sa LET, GenEd, UPCAT, college entrance test, or NAPOLCOM exam, panoodin mo to dahil maraming solving linear equation para sa mga test na nabanggit. At kung gusto nyong sumali, bawat isa nito ay meron akong review for 99 pesos only. Mag-message lang kayo sa akin sa FB RJ Enseñado. Okay, so simulan na natin ang number 1. X plus 7 is equal to 15. So, kayang-kayang i-mental. Anong sagot dito? Pag minental lang natin ito, isip lang tayo ng number. Isipin natin, box lang to no? Yung mga variables na yan kung sa elementary, di ba, ang ginagamit, box lang. Box plus 7 equals 15. So, anong number when you add 7, the answer is 15. So, the value of this box or the x is equal to 8. Letter B ang tamang sagot. Pag ginamitan naman natin ng algebra, di pag algebra, ang ginagawa lang, kailangan x ang matira, opposite of positive 7, subtract 7 to both sides. Okay, so 0 na ito. Therefore, the value of x is 15 minus 7, same answer of 8. Okay, so next number 2. So 4 times y equals negative 28. Napakasimple ulit. Gawin nating box ulit. 4 times what number equals negative 28? Okay, anong i-multiply natin sa 4 para maging 28? So 4 times what number equals 28? 7 dapat. Dahil negative, so magiging sagot, 4 times negative 7 equals negative 28. The correct answer is letter B. Or using algebra, just divide both sides by 4. Tandaan sa equality, kaya nga tinawag yan na equality. Another term for equation ay equality. Ibig sabihin, kung anong gagawin mo sa left, kailangan mong gawin din sa right. Kaya tinawag na equality ang equation. So divide both by 4. Cancel the 4. The value of y is negative 28 divided by 4. Negative over positive, that is negative 28 divided by 4. The answer is 7. Okay, so letter B. Okay, so tapos na tayo sa warm-up natin. 1 and 2, sobrang basic. Ayan, number 3. Medyo 2 steps na itong number 3 natin. Pero pwede pa rin itong i-mental. Ganito yan pag mini-mental. Yung isa algebra, yung isa mental math lang. So isipin natin, 3a plus 8 equals 2. Ito yung mental. Ano dapat ang value nitong 3a para pag nag-add tayo ng 8, ang magiging sagot natin 2? O parang medyo mahirap i-mental to kasi negative pala to. Mas maganda algebra na ang gamitin natin dito. Medyo mahirap i-mental. 3a plus 8 equals 2. So negative ang kakalabasan nito, no? So magiging negative 6 ito. Negative 6. So wag na nating i-try yung mental kasi negative. Maganda yung mental kapag puro positive lang. So algebra way na ang gawin natin dito sa number 3. Kasi we have 3a plus 8 equals 2. Tandaan, ang gagawin sa left, gagawin sa right, kaya nga equality. Kailangan matira a. Para matira yung a, tanggalin muna natin si positive 8. Opposite of positive 8 is negative 8. So subtract tayo ng 8 to both sides. So automatic ito magiging 0, kaya nga tayo nag-minus 8 para mawala siya. So 3a na lang siya equals 2 minus 8. Yung 2 bawasan ng 8, kulang pa, no? So magiging negative. Kulang pa ng 6. So negative 6. And then last, to isolate a, divide both by 3. Ayan. So final answer na natin, a is equal to negative divided by positive. The answer is negative. 6 divided by 3, the answer is 2. Therefore, the correct answer is letter B, a equals negative 2. Number 4, m over 3 minus 5 equals 2. So ayan. So ito, medyo madaling i-mental ito. Pag minental natin, minental math natin, anong magiging value na to? Anong number ang ilalagay natin dito? Number bawasan ng 5, the answer is 2. Ibig sabihin, ito ay magiging 7. 7, itong m divided by 3. Ngayon, isip tayo ng number m, pag dinivide sa 3, ang magiging sagot 7. Di ba ang sagot na doon, 21? Kasi 21 divided by 7, ang magiging, or 21 divided by 3, the answer is 7. O, so yun yung mental. So gamitin naman natin ng algebra. Dito ko na rin ipapakita yung solution. Pag algebra, ang gagawin natin dito, kailangan matira m. Tatanggalin natin si negative 5
tsaka si divided by 3. So una-una, para mas madali, ang una nating tatanggalin si negative 5. So add 5 tayo, opposite of negative 5, positive 5. Positive 5 to both sides. So cancel na yan, 0 na yan. M over 3 equals 2 plus 5, we have 7. Ngayon, paano natin tatanggalin si over 3? Ano ang kabaligtaran ng divided by 3? Ang kabaligtaran ng divided by 3 ay times 3. So multiply natin both sides by 3 para makancel ito. Ang natira na lang ay m. M equals 7 times 3. The answer is 21. So same answer using the mental math. Okay? Number 5. 2 times p minus 3 plus 3 equals 17. So pwede rin nating i-mental math ito, no? Pag minental natin, ganito lang yan. Dito natin sa baba ipakita. 2 times p minus 3 plus 3 equals 17. Ang ibig sabihin lang yan, itong 2 times p minus 3, what number when added to 3, the answer is 17. O ibig sabihin, ang value nito, 14. 14 itong buong ito. Yung 2 times p minus 3, ang sagot doon ay 14. Tapos, itong 2, nakamultiply sa p minus 3. Tapos 14 sila. Anong number na pag minultiply dito sa 2, ang magiging sagot 14? Eh di 7. Ibig sabihin, 7 itong p minus 3. Ngayon, anong ima-minus sa anong number na binawasan ng 3 magiging sagot 7? Eh di ang sagot doon ay 10 o letter C. Mental math yan. Hindi na natin, pwede nang hindi ipakita yung 14, 7, sa isip lang natin ginagawa yan. Pag ganitong mga type ng problem, pwedeng i-mental math, isa-isahin lang natin yan. So, isa-isahin natin ha. Una, inisip ko itong 2 times p minus 3. Mag-a-add tayo ng 3, the answer is 17. So, magiging buong ito ay 14. Sa isip lang natin yan ha. 14. Tapos 2 times what number? The answer is 14. Eh di magiging 7. Magiging 7 itong p minus 3. Ngayon, isip tayo ng value ng p. P minus 3 equals 7. Eh di magiging 10. Yun. So mentally, the answer is 10. Letter C. Okay, so kapag medyo nahirapan kayo sa mental, ganito ang pagsosolve niyan gamit naman ang algebra. So isolve natin gamit ang algebra, ganito lang yan. Isa-isahin nating tanggalin. Kailangan p ang matira. So isa-isahin natin. Una nating tanggalin si positive 3. Subtract tayo ng 3 to both sides. Okay? Yun, cancel na yan. So matitira dito, 17 minus 3, 14. O, just copy the rest. 2 times p minus 3. Okay? O, may dalawang way dito. Pwedeng i-distribute yung 2, pero pwede namang i-divide na directly. Mas madali i-divide na natin para wala na tayong i-distribute. Kasi yung 14, divisible siya sa 2. So tanggalin natin si 2. Divide both sides by 2. Laging kabaligtaran yung gagawin. Nakamultiply sa 2, edi kabaligtaran ng multiply sa 2 divided by 2 para makancel. So meron na lang tayong p minus 3 equals 14 divided by 2, that is 7. Then last, ma-isolate na natin ang p, tanggalin si negative 3. Opposite of negative 3, positive 3 to both sides. Add 3 to both sides, 0 na ito. Therefore, the value of p is 7 plus 3. Same answer using mental math. Letter C, p equals 10. Okay, so kung nanonood pa rin kayo dito, number 5 na tayo, halfway. Ito yung may offer ko sa inyo. Para sa mga nagre-review sa civil service exam, ito yung offer ko sa inyo. Meron tayong 99 only. Ito yung inclusions, 10 days math and logic tutorial via Zoom. 7 p.m. palagi ito 7 to 9 p.m. May Google Forms reviewer sa ibang subject. Napakarami na niyan. Ipapakita ko mamaya. May 150 item mock test tayo. Only replay ng past session dito sa exclusive GC and FB group. Yung mga recorded yung mga session natin sa Zoom dito sa FB group. Mag-message lang kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado. Ito yung mga eksaktong lesson na i-discuss natin. July 6 yan hanggang July 27. MWF po yan, starting sa July 6. Kapag napapanood nyo naman ito, natapos na itong July 6 to July 27, 2026, ibig sabihin yan, meron akong panibagong offer para sa susunod na exam pang 2027 and so on. So mag-message lang kayo lagi ako may offer, 99 only. Okay. As of now, 350 plus na yung members natin. So may mga 140 or 130 plus pa yung aking available slots. Message lang po. Ito yung ating mga example ng mga Google Forms. Napakadami na. Ayan, sinesend ko yan. Yung mga may kulay, ibig sabihin na isend ko na yan sa GC namin.
Yung mga walang kulay, isasend ko pa yan. Napakadaming Google Forms natin na reviewer sa ibang subject. At kung nag-self-review kayo, naghahanap lang kayo ng reviewer, ito yung naman yung maire-recommend ko sa inyo. Nakatag lang yan, nandyan sa YouTube natin. I-click nyo lang yung link, nasa description. Dadaling kayo niyan sa Shopee at bilhin nyo na yan. Napakagandang reviewer. So, diretso na tayo. Pagpatuloy natin, number 6 na tayo. Solve for x. 2/5 of x equals 10. O, dito naman may fraction. Pag may fraction, ganito yung tekniko pag may fraction. So, pakita natin ng dalawang way yan. 2/5. Hindi mag-drawing tayo ng 2/5. 2/5, ibig sabihin, mag-drawing tayo ng 5. 5 dapat na box yan. 2/5. Nasaan yung 2/5? Ito yung 2/5. Dalawa lang. Dalawa lang out of 5, 10 daw yun. Kung yung 2/5 ng x ay 10, ano ang value ng x? Eh, di ibig sabihin, hatiin natin yung 10. Yung 10, hatiin natin dito sa dalawa, 5 ito. Dahil equal parts ito, ibig sabihin, 5 lahat ito. So, ilan lahat yan? Ano ang value ng x? Kung 5 itong 10 yung 2/5, kaya 5, 5. 5 na rin itong lahat. So, therefore, the value of b is 25. O, yan ang solution. Gamit lang itong drawing natin. Pero gamit ang algebra, ganito lang kasimple yan. Gamit ang algebra. I-solve natin gamit ang algebra. Iburahin ko na muna. 2/5 x, ayusin natin. 2/5 x equals 10. Kailangan ma-isolate natin si x. Para ma-isolate si x, i-multiply natin sa reciprocal ng 2/5. Both sides. Tandaan laging both sides ha. Lagyan natin ng parenthesis tong x para malinaw. Baka mapagkamalang ito multiplication dot na lang ang gamitin natin. Kabaligtaran ng 2/5, 5/2. Para makancel sila. So dito, 5/2 din. Okay, so cancel 5, nasa numerator at denominator, ganun din yung 2, natira na lang x. Okay, tapos na, unahin ng division, 10 divided by 2, that is 5. Now multiply 5 times 5, 25. So same answer using algebra and using yung drawing lang natin, the value of x is 25. Okay. Number 6, 5a minus 2 times quantity a minus 4 equals 20. Hindi na pwede dito yung mental math kasi dalawa na yung a natin. May 5a dito, may a minus 4 dito. Ginagamit lang yung mental math kagaya ng mga previous example natin kapag isa lang yung letter na nawawala. So dito algebra na ang gagamitin natin. Isa-isahin lang natin. Kailangan matira a. Dalawa yung a. Pagko-combine natin yan. So first step natin, tingnan nyo yung mga coefficients 5, 2, tsaka 20. Hindi pwedeng i-divide sa 2 kasi karaniwan na gawa ng 5 magiging fraction pa rin. So no choice tayo. Ang gagawin natin, distribute muna natin ito. Tandaan pag nagde-distribute kasama yung sign, negative 2. Ang dinidistribute natin, negative 2, hindi lang 2. Common mistake ito, ang dinidistribute lang yung 2. Nakakalimutan yung sign. So kailangan, ang i-distribute, bilugan natin, negative 2 ang i-distribute natin. Okay, just copy the 5a. Negative 2 times a is negative 2a. Negative 2 times negative 4, that is positive 8. Just copy the 20. Okay, pagsamahin natin ito, 5a minus 2a, that is equal to 3a, just copy the plus 8 equals 20. Okay, so two-step equation na lang ito. Ma-isolate na natin si a, tanggalin muna natin si positive 8, subtract 8 to both sides. Okay, so 0 na ito. We have 3a is equal to 20 minus 8, that is 12. Finally, divide both sides by 3. The value of a now is equal to 12 divided by 3 equals 4. Letter A ang tamang sagot. Next number 8. So, hindi na rin pwede ang mental math dito dahil dalawa na yung K. Pag dalawa yung K, wala na tayong choice kundi mag-algebra. So, kapag may denominator naman, ang gagawin natin kapag may denominator, isa lang yung denominator, i-multiply natin each term sa 4. Multiply both sides by the denominator 4. Both sides, ibig sabihin, itong left side, multiply by 4. Right side, multiply by 4. Para pag dinistribute natin, dinistribute dito, makakancel na yung 4. Tapos yung 4, i-distribute din natin dito sa 2k. So matitira dito sa una, na-cancel yung 4. So just copy the 3k plus 2. Plus, i-distribute 4 times 2k, we have 8k equals 6 times 4, 24. Okay. Dalawa yung k, pagsamahin natin, si 3k at si 8k. Pag inad, we have 11k. Just copy the plus 2 and then the equals 24. Okay, so 2 steps na lang. Positive 2 tanggalin, subtract 2 to both sides. Para mawala itong positive 2, cancel na yan. We have 11k is equal to
24 minus 2, we have 22. Last step, ayan, divide both by 11, ma-isolate na natin si K. 1 na lang yan, cancel. Therefore, the value of K is 22 divided by 11 is 2, letter C. Number 9, so paano pag may decimal? 0.5x plus 0.2 times x minus 5 equals 1.1. Ilan yung decimal natin? 1, 1, 1. Lahat may 1 decimal place. So ang shortcut dito, tanggalin natin yung decimal, i-multiply natin lahat by 10. Both sides, i-multiply natin sa 10 para mawala ang decimal point. Pag nagmo-multiply sa 10, minumove lang yung shortcut. Huwag nyo nang ipakita yung multiplication ng 10. I-move nyo na lang lahat ng tigi-tigisa. Yung 0.5x, magiging na siyang 5x. Plus, yung 0.2, magiging na siyang 2. Naka-multiply pa rin yan sa x minus 5. Equals 1.1, magiging na siyang 11. O, di ba? Mas madali na siyang tingnan ngayon. Wala nang decimal. So, gawin na yung usual na way. Hindi pwedeng i-divide sa 2, no? Kasi yung 11 at 5 hindi divisible sa 2. So, unahin na natin yung distribute. Tandaan, pag nagdi-distribute, kasama yung sign. Kapag positive, wala namang problema. So, distribute natin positive 2 times x, positive 2 times negative 5. Just copy the rest. 5x plus 2 times x, we have 2x. 2 times negative 5, we have negative 10 equals 11. Combine this, 5x plus 2x, we have 7x minus 10 equals 11. Negative 10, tanggalin. So, add 10 to both sides. Okay, so this now 0. Cancel na natin yan. 7x is equal to 11 plus 10. We have 21. Last step, divide both sides by 7. Naka-isolate na si x. Ang value na ni x ay 21 divided by 7. And that is equal to 3. Letter A. Para sa ating last number, 8y minus 4 over 4 minus 3y equals negative 11. Parang same yan ng number... Ayun, parang same nitong number 8, no? Kung ano yung denominator, isa lang yung denominator, o parehas pala 4, no? So kung ano yung denominator, i-multiply lang natin both sides, or pwede rin each term by 4. Ayan, multiply natin both sides by 4. Okay? Pwede nang hindi ipakita yan. Each term, pwedeng both sides, pwedeng each term. Kasi yung each term, ano yun eh, i-distribute din natin, no? So gawin natin, pakita natin each term, i-multiply lahat sa 4. 4 times 8y, 8y, magkadikit siya, 8y minus 4 over 4. Ito na yon. Minus, ito i-multiply din sa 4. We have 3y equals negative 11, i-multiply din natin sa 4. Okay? Same lang yun kapag minultiply natin both sides by 4. So dito, pinakita lang natin na dinistribute natin. Okay? So pinakita lang natin na dinistribute lahat sa 4. So dito maka-cancel kasi yan. So we have 8y minus 4 equals, when we multiply this, that is, sorry, negative ito, negative 12y. Dito pa lang yung equal sign. Negative 11 times 4, we have negative 44. Combine like terms tayo, 8y minus 12y. Uy, negative yun, no? Copyin muna natin itong negative 4. Dito na natin ilagay. 8y minus 12y, we have negative 4y equals negative 44. Okay, 2 steps na lang. Tanggalin si negative 4, add 4 to both sides. Itapat na natin dito, add 4 to both sides, 0 na ito, negative 4y equals negative 44 plus 4, negative 40. Then last step, divide both sides by negative 4 at ang masosolve na natin, positive na yun, no? Y equals negative over negative, positive. 40 divided by 4 is 10. The correct answer is letter A. Y equals 10. Okay, so that's all. I hope may natutunan kayo sa 10 items na pinresent ko sa inyo. Kung first time nyo, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe and share na rin para makatulong tayo sa iba pang mga nagre-review. So good luck sa lahat. Bye-bye and God bless.